Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapakilabot sa inyo? Sa video na ito, ihahatid ko kayo sa liblib na burol ng Taal kung saan naganap ang mga misteryosong pangyayari na hindi malilimutan ni Shirley. Isang anino ang nagpakita sa kanya nung bata pa siya at nang siya'y nagdadalaga, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya na hindi nakikita. Panoorin niyo hanggang dulo upang malaman ang kwento ng Ang Mga Agaw at ang misteryo sa likod ng pagkawala ni Carlos. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako po si Shirley at nais kong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Lumaki ako sa isang liblib na tahanan sa probinsya ng Batangas. Mahilig akong maglakad-lakad sa mga burol, isang hilig na naman ako sa aking mga magulang. Sa kabila ng ilang mga kakulangan sa probinsya tulad ng mahinang internet at paminsan-minsang pagkawala ng kuryente, nasiyahan ako sa katahimikan at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Nung bata pa ako may naranasan akong kakatakot sa mga burol ng Taal. Isang araw, habang naglalakad kami ni Bantay, ang aking aso biglang dumilim ang kalangitan at nagkaroon ng kakaibang lamig sa paligid. Nagsimulang tumahol si Bantay at parang may babala siyang nais iparating. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang anino na mabilis na nawala sa likod ng mga puno. Kinilabutan ako at nagmadaling umuwi. Ang karanasang iyon ay nag-iwan ng takot sa akin, ngunit hindi ko ito pinansin at nagpatuloy pa rin ako sa aking mga paglalakad sa burol. Nang ako ay nagdadalaga na, muling naranasan ko ang isang nakakatakot na pangyayari sa burol ng Taal. Isang hapon habang naglalakad ako mag-isa, biglang bumuhos ang malakas na ulan at nagkaroon ng malakas na hangin. Nagkaroon ako ng panic attack at naramdaman na may sumusunod sa akin na hindi nakikitang nilalang. Tinawag ko itong Ang Mga Agaw. Tumakbo ako ng mabilis, hindi alintana ang mga sugat sa aking binti dahil sa mga tinik at bato. Nakatakas ako ngunit sugatan. Simula noon, naging maingat na ako sa paglalakad mag-isa sa mga burol. Ang takot na iyon ay patuloy na bumabalik sa tuwing naaalala ko ang mga pangyayari. Nung 16 na taong gulang ako, naisipan kong isama ang kaibigan kong si Carlos para maglakad sa burol ng Taal. Excited ako kasi gusto kong ipakita sa kanya yung paborito kong lugar. Pero habang naglalakad kami, biglang pumalibot ang hamog. Nakakita kami ng isang figura sa di kalayuan. Lumapit si Carlos para humingi ng direksyon kahit na sinubukan ko siyang pigilan. Hinawakan ko pa ang braso niya pero binitiwan niya ito. Carlos, huwag. May kakaiba dito. Sigaw ko pero parang hindi niya ako narinig. Habang papalapit siya, biglang nawala ang figura sa likod ng hamog. Hindi na muling nakita si Carlos. Tumakbo ako pabalik sa bayan, umiiyak at humihingal. Sinubukan kong ikwento sa mga tao ang nangyari pero walang naniwala sa akin. Naiwan akong may malalim na pangamba tungkol sa tunay na kalikasan ng Ang Mga Agaw. Lumipat ako sa universidad sa Maynila. Paminsan-minsan, ibinabahagi ko ang aking kwento sa iba at nakakatagpo ako ng tahimik na pag-unawa mula sa mga taong may katulad na karanasan sa labas ng syudad. Sa kabila ng abalang buhay sa lungsod, hindi ko maiwasang maalala ang mga pangyayari sa burol ng Taal. Ang mga alaala ng aking kabataan ay patuloy na bumabagabag sa akin. Bakit parang hindi ko pa rin matakasan ang mga alaala ng Taal? Tanong ko sa sarili ko habang naglalakad sa kahabaan ng Taft Avenue. Ang mga alaala ay nagiging mas matindi tuwing gabi, lalo na kapag mag-isa ako sa aking dormitoryo. Madalas akong magising sa kalagitnaan ng gabi, pawis na pawis at hinahabol ang aking hininga dahil sa mga bangungot. Nagsimula akong maglagay ng mga ilaw sa bawat sulok ng kwarto ko, ngunit hindi pa rin nawawala ang takot. Sa aking pag-aaral sa Universidad ng Pilipinas, madalas kong ikwento sa aking mga kaibigan ang tungkol sa mga nangyari sa akin sa burol ng Taal.
Isang araw nakilala ko si Edna, isang estudyante na may sariling karanasan sa hindi maipaliwanag na pangyayari sa kanilang probinsya sa Siquijor. Shirley, may pagkakapareho ang ating mga karanasan, sabi ni Edna habang nagkakape kami sa isang tambayan sa UP. Sa aming mga pag-uusap, napagtanto namin na pareho kaming may mga karanasan sa mga kakaibang nilalang na nagtatago sa mga liblib na lugar. Nagdesisyon kaming mag-research tungkol sa mga alamat at kwentong bayan ng Pilipinas. Naging malapit kami sa isa't isa dahil sa aming mga kwento at misteryo na aming pinagdaanan. Nagsimula kaming magduda na baka may katotohanan ang mga alamat at kwentong bayan tungkol sa mga nilalang na nagtatago sa likod ng hamog at mga burol. Edna, sa tingin mo ba totoo ang mga kwento ng mga ninuno natin? Tanong ko habang naglalakad kami sa Oval. Hindi ko alam, Shirley, pero may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanan, sagot ni Edna. Ang aming paghahanap ng katotohanan ay nagdala sa amin sa mga bagong kaalaman at pag-unawa sa mga sinaunang kwento ng aming mga ninuno. Ang mga bagong tanong at pag-aalinlangan ay patuloy na bumabalot sa aming isipan, ngunit nagbigay din ito ng bagong pag-asa na balang araw ay matutuklasan namin ang tunay na kalikasan ng ang mga agaw. Mga kaibigan, ang kwento ni Shirley ay nagtuturo sa atin na hindi lahat ng misteryo sa mundo ay dapat tuklasin. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwentong kababalaghan. Hindi ko na mahintay na makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga aninong nagtatago sa dilim.